Eto na nga at nag-crave ako sa pares ni Diwata pero hindi kami makapunta dahil napakalayo. Kaya naman naisipan ko na lang na gumawa ng sarili kong pares overload dito sa bahay. Hindi lang ako makakakain pati na rin ang buong pamilya. Napakasarap talaga ng pares, lalo na pag sinamahan mo ng pagmamahal ang pagluluto dahil napakahirap nitong gawin. Masyadong matrabaho pero pag natapos sulit ang bawat subo. Eto na nga at pinagsabay ko na ang batok at bulaklak sa pagpapakulo. Nilagyan ko na rin ng pampalasa. Bawang, sibuyas, luya, paminta, laurel at asin. 30 minutes ko siyang pinakuluan at medyo nasobrahan. Napakalambot na nila. Dapat 15 to 20 minutes lang pagpapakulo kasi pressure cooker ang gamit, madali lang siyang lumambot. Sunod ko naman papakuluan ay ang bias ng baka at ang laman ng baka. Inuna ko nang ilagay yung karne bago ko nilagay yung tubig kasi baka sumobra na naman ako ng tubig kagaya kanina. Hindi kasi pwedeng masyadong maraming tubig dahil baka umapaw ang ating pressure cooker habang umukulo at delikado yun. Maglalagay din ako dito ng bawang, sibuyas, luya, paminta, durog at pino, asin, at 2 beef cubes para mas lalong lumasa ang ating karning baka. Gustong gusto ng asawa ko at ng anak ko ang kumain ng pares. Kaya naman siguradong matutuwa yun pag nakita nila na nagluluto ako ng pares. Samahan pa natin ng malamig at fresh na melon juice. Ay talaga naman mapapasarap ang kain ng mag-aama ko. At pagkatapos nga natin magpakulo, magpiprito naman tayo ngayon ng bulaklak at batok. Gagawin natin crispy. Pero bago ang lahat, kailangan muna natin lagyan ng konting asin, ang bulaklak at ang batok para mas may lasa ito. Nga pala, pwede rin kayong magpahid ng konting suka para mas malutong o crispy ang ating piprito or ang ating lechon. Itong sa akin, hindi ko na nalagyan kasi nakalimutan ko. Alam niyo na matanda na. Ngayon ko lang naalala habang nag-i-edit ako. O diba? At least nakahabol. Pati ang pag-ahon ko ng piniprito kong batok, hindi ko rin nakuha na. Nakalimutan ko. Pagtingin ko, nakapost pala yung phone ko. Diba? Ang galing. Oo, tama. Phone lang ang ginagamit ko sa pag-shoot. Pag-shoot! Feeling may shooting. At pagkatapos nga, ibalikan naman natin ang nilalaga nating baka. Silipin natin kung malambot na. At pagkatapos ay aahunin ko na. Pero may iwan pa rin ng sabaw kasi titimplahan pa natin yan. At pagkatapos hiwain na natin ang karne, yung tamang-tama lang na makakain ng mga bata. Napakalambot na ng karne. Pwedeng-pwede nang papakin. Kahit siguro matanda hindi na mahirapan ngumuya dito. At ito naman tayo sa sabaw. Nilagyan ko siya ng slurry para lumapot. Ito talagang sabaw na to ang magdadala sa ating pares. Pag walang sabaw, walang pares. Timplahan na natin ang ating sabaw. Nilagyan ko lang siya ng konting patis, paminta, at asukal. Yung kulay puting lumulutang na yan yung bone marrow. Pagkatapos kong palamigin yung batok at bulaklak, tsaka ko siya hiniwa-hiwa ng ganyang kaliliit. At ito na nga, nakaayos na ang ating mga niluto. Kanin na lang ang kulang at ready to eat na. Napakasarap naman ng bone marrow na yan, oh. Malinamnam. At syempre, wag natin kakalimutan ang pang bling 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 daw ng sibuyas. At ito na ang itsura niya na pinagsama-sama ko na sila. Yummy! Overload! Pares overload! Kainan na! Talagang panalo at walang tatalo sa lutong bahay. Kahit na si Diwata pa yan. Chiring! Bawat subo ay talagang lasap na lasap. May napansin na naman na bago ang anak ko. Bakit daw? Sa tuwing susubo ako ay sa iba ako tumitingin. Ano ba yarn? Ang dami mapapansin. Bakit? Yarn pa. Paano? Kinakausap niya pala ako nung time na yan. O, sige na. Magluto na rin kayo. Mwah, 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 mwah.